Hey class, this is Sir James and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Alright, for today's episode, ang makakasama natin ay isang content creator. Meron din siyang experience pagdating sa corporate world and nag-aral siya ng Bachelor of Arts in Communication. Pero i-drill down natin yan later on. Sa TikTok, makikilala nyo siya bilang si Conyo Bicolano. So wag na nating patagalin pa. Greggy Nilio. Hello. Present po. Nandito po ako sa row 4. Row 4, hindi sa at the back. Boys at the back po kami. Yung mga maiingay. Opo. Ayan, Broski. Tama ba? Broski, yes. Oo. Marhay na hapon, aldaw, whatever it is, kung kailan nila mapanood itong super ganda mong podcast. Teacher JP. Hi, Broski. Hi. So, dito sa pag-uusapan natin, siguro magbabalik tanaw tayo mga kwentong bilang isang estudyante, bilang naging estudyante rin naman tayo. Pero hindi na natin i-disclose kung ilang taon na po tayo. Hindi naman nagkakalayo. At hindi rin naman halata. So, just in time dahil nagsisimula na rin yung mga college entrance applications ngayon, lalo na sa mga grade 12. But I think mas helpful din para sa mga grade 11 sa bagong curriculum. Dati sa atin wala pang grade 11, grade 12, di ba? So after 4 years ng high school, sabak na. So critical, I think, yung period na to na let's say 1 year before yung application, pinag-iisipan na dapat. Isa rin kasi po ito sa na-notice ko sa mga students ngayon, parang pag mag-entrance test na hindi pa rin sila sure sa course na pipiliin nila. So, I think this is going to be a very helpful na kwentuhan, conversation para sa mga students natin. So, baliktad na tayo, Conyo Bicolano, sa iyong pagiging estudyante. Siguro kahit doon sa, magsimula tayo nung bata ka, ano yung typical mong sinasagot kapag tinanong ka, Greggy, anong gusto mo maging? Alam mo, Sir JP, nakakatawa kasi ang dami kong gustong maging ever since simula nung bata pa ako. And that question reminds me of many, many crazy memories like I have nung bata pa ako. Gusto ko maging artista. Gusto ko maging host. Gusto ko pong maging doktor. Gusto ko rin maging teacher. Lahat ng yun. Gusto ko rin maging sabay-sabay. But isa din yun sa naging basihan ko para tanungin ko rin yung sarili ko ng paulit-ulit. Ano nga ba yung gusto kong maging paglaki ko? And mostly nakikita ko doon sa mga sagot ko, although marami at paiba-iba siya, gusto kong nire-reenact lahat ng yan. Gusto kong nire-reenact yung pagiging doktor ko sa harap ng salamin, pagiging host ko sa harap ng salamin, and napunta ako sa desisyon na parang, okay, gusto kong maging isang public figure. Although sa panahon ko noon, hindi ko pa alam kung ano yung public figure. Tama, Pero tama. gusto kong maging bida-bida. Okay. Yan. Okay, but at least clear. Pero kasi, di ba, parang tama nga naman, minsan bata, ang dami nating gustong, maging, kumbaga. Pero hindi talaga clear kung ano yung gagawin niya in future. Meron din ako ilang mga nabasa, at least sa aking pag-research. Si Conyo Bicolano, nung estudyante, siya isa rin siyang student journalist. Nag-editorial cartooning, tama ba? Oh my gosh, natakot ako sa'yo bigla. Bakit mo research? Ginawa ko lang assignment ko. Well, oo, Sir JP at sa mga nakikinig sa iyo ngayon, I'm very proud to say na yes, parte ako ng editorial group ng aming organization or ng aming school way back nung elementary ako, high school at nung college ako. And isa sa mga pinaka-passionate talaga akong gawin ay yung pagdodrawing na nailagay ko sa editorial cartooning. Yeah. So, editorial cartooning na at that age, natatandaan ko, binibigyan kami ng mga ilang mga topics about politics, about society, and then we interpret it according sa opinion namin. So, yun yung na-enjoy ko talaga since gustong-gusto ko talagang ine-express yung sarili ko bukod sa salamin, Okay. sa kamay ko rin. Ngayon, mula dun sa thought na, okay, public figure may express in different ways, ganyan. Mula dito, paano nag-evolve yung thinking na ito yung kursong pupuntahan ko? Kasi talagang nung high school tayo, even nung time ko din naman, parang yung resources to really
know more about a certain degree program ay hindi talaga gano'ng available unless may makakwentuhan ka, 'di ba, ganyan. So, paano siya nag-evolve? Yes, it's a very interesting question, and I would say, Sir JP, no, na parang yung pagsali ko sa campus journalism, isa ito sa mga naging turning point ko kung na mas naging clear kung ano ang gusto kong tahakin nung pag nag-college na ako. Mas naging clear yung gusto kong maging path kapag in-start ko na yung karera ko sa outside world. Ay, Pinoy Big Brother pala. Oh, so naisip ko kasi na habang sumasali ako sa journalism, less ang numbers, Hmm, less ang science, hmm. less ang mga computations. It's really more on the creative side, which is my strength. So, sa pagsali ko sa journalism, Sir JP, dito ko rin mas na-experience at mas na-realize na ito talaga yung strength ko, na this is where I belong. At dito, every time na nagdo-drawing ako, every time I express my thoughts, every time I express my thoughts, feelings sa pamamagitan ng editorial, dito ko mas nasasabi sa sarili ko na I don't know kung masyado siyang malalim, but I feel like I'm human. Hindi ako alien. Hmm. Kasi kung mababanggit ko lang din kasi sa iyo, Sir JP, lumaki ako or nag-aral din ako sa isang Chinese school. Sa Ah, yung Chinese school na yon, napakaraming magagaling na math. I mean, majority ng mga kaklase ko doon, magagaling talaga sila sa math. So ever since the world began, I would say, yung kuya ko rin, hmm. a graduate of chemical engineering, Oh. ate ko nasa medical field, Hmm, isa ko pang ate, isa ring teacher, hmm. accountancy naman, yung isa ko Oh. pang ate, bunso ako sa limang magkakapatid, by the way. Ever since the world began for me, I feel like alien ako sa ganong klaseng mundo kapag may numero. So, nung na-experience ko na merong editorial writing where I can express my thoughts, where my talents are being recognized, and where yung sarili ko ay nare-recognize ko mismo na, oh my gosh, this is my strength. Yun yung turning point ko na this is the one. Ito yung karera na gusto kong tahakin. Dun mo na nalaman, okay, basta alam ko yung saan ako hindi maglalaro or saan din ako maglalaro dahil ito yung strengths ko. Kasi normally, isa rin to sa confusion ng mga estudyante kasi ngayon na parang, ano ba yung gagawin ko? Hindi ko talaga alam ano yung course na kukunin ko. So, pwede na lang hugutin sa ano ba yung strength ko, which is, yun din yung nangyari sa case mo and then dun mo na siya matatrace in a way. If I may just add also, no, isa rin sa naging turning point ko dito, I would say siguro I'm very fortunate na meron akong supportive system, a very supportive system. And I'm also aware na hindi ganun ka-fortunate yung ibang mga estudyante. Maraming nakaka-experience ngayon na take this course because may pera dito. Take this course dahil ganito si mama, si papa, And ganito si tito, si agree. tita. Look at them now. But Mm. I'm very fortunate and I would say, Sir JP, isa sa naging malaking impact din is my system, my parents. They let me choose kung saan talaga ako. Hinayaan din nila akong magdesisyon at hinayaan nila akong magkamali sa bawat decision ko because from there, doon mas na-build yung confidence ko, doon mas nagiging clear as time goes by yung journey na tinatahak ko kung tama ba ito, I'm on the right track pa ba, medyo tumataliwas na ba ako, perhaps I have to listen na siguro sa parents ko. So aside sa self-realization, a very supportive support system, yun talaga yung mas naging nakatulong sa akin para mas maging clear yung decision ko sa pagtahak ko ng karera sa kung nasaan man din ako ngayon. It's really a good message din siguro, not, I mean, possible may makarinig din ng mga parents, tito, tita na sumusuporta doon sa mga estudyante natin, di ba? Na kung kaya naman na we really support them kung ano din yung gusto nilang ma-explore. And sabi mo nga parang at least dyan din na unti-unting nabibuild yung confidence mo. Tapos in a way, parang step by step, di ba? Parang accountability na rin doon sa student kasi decision mo yan. So, kung ano mangyayari dyan, panindigan mo yan or paano ka gagawa ng plan B mo, di ba? Kung hindi mangyari yung plan A. Ah, simula nang mag-apply ang isang Greggy. So, ayan. Life happens.
Okay. Napaka-clear ng plano ko. I have a very colorful childhood. I also mentioned Sir JP I am very fortunate and thank you Lord up until now because nandito pa rin yung positive impact nung supportive parents ko. But life happens. Mm. Uh, when nung nasa fourth year high school ako, nawala yung dad ko because of diabetes. Mm. So, naging single mom yung nanay ko at tuloy-tuloy yung pagiging supportive niya sa mga desisyon na gusto namin, sa mga trip na gusto namin. Hanggang sa nakatapos ako ng college and ng communication arts. And then few months bago yung graduation na March ko, Sir JP, yung nanay ko yung nawala ng biglaan. I went out of our house na nandun siya. She's very happy. And then I went home na wala na siya. Mm. Mm. Life in an instance, nagbago siya sa akin. And kabaliktaran siya, yung naramdaman ko noon is kabaliktaran nung sinimulan ko yung buhay ko sa pagiging clear sa karera na tinataha ko. And from that moment, Sir JP, doon ko talaga na-realize na ito yung totoong mundo. Somehow, siguro masyado pa akong bata, I don't know, para ma-expose sa ganun. But I don't have any choice, Sir JP, but to accept the fact na wala na yung supportive system ko. Na wala na yung lucky charm sa buhay ko. I'm just so fortunate na somehow nakatapos ako ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Arts in Communication. And that time, Sir JF, if I may just share, I don't want to go out. I don't want to work. Mm. Why? Because para saan pa? I mean, wala lang susuporta sa akin. And siguro Sir JP, kung titingnan mo yung ganitong klaseng kwento, malaking impact talaga para sa isang bata, at least on my perspective on that specific moment, yung may parents ka na katulad ng nanay at tatay ko na very supportive because sila yung nagiging bigger purpose mo. Ang pinaka nasa isip ko nun, Sir JP, is pag nag-apply ako, I have to make them proud because they let me decide kung ano yung track na kukunin ko. So I will prove them na tama yung binigay nila sa aking desisyon and tama yung confidence na ibinigay nila sa akin. But unfortunately, nawala sila. So it's really a big question mark sa akin. And to be very honest, during that time, I don't want to work. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mm. But to be very honest, hindi nawawala kung ano yung strength na meron ako. Correct. Hindi yun nawawala. Every time na malungkot ako, I always draw. Ah. Every time I miss my mom, I miss my dad, every time I miss my childhood, I wanna go back doon sa colorful life na meron sana ako noon. At sa colorful life na magkakaroon sana ako kung buhay pa si mama at si papa. I always draw. I always write. So from there, napapansin ko na nandun pa rin siya. Hindi talaga siya nawawala because that's her strength. That's my superpower. It's just that ayoko siyang gamitin at that very moment. Now Mm. on the question of like, paano na ako nag-apply ng trabaho? Produkto po ako ng isang job fair. Ah, okay. Produkto ako ng isang job fair na kung saan confused din ako bakit yung mga nakakausap kong applicants, Mm. students, nahihiya silang pumunta sa job fair. Anong It feels like it's a downgrade to them, honestly speaking, sa lahat ng mga nakakausap ko. Well, in fact, hindi. Without the job fair, siguro wala ako ngayon sa harap mo, Sir Japes. Without that job fair, siguro wala ako ngayon as Conyo Bicolano sa Love Radio Manila at sa corporate world kung nasaan man ako. So, my sisters Mm. pushed me to work. Mm. Kailangan mong mag-work, not to leave. Pero kailangan mong mag-work kasi sayang yung superpowers mo. Sayang yung superpowers ko kung Tama. mailalagay mo lang. I mean, nakikita nila eh. Nagdo-drawing ako, I express my thoughts, yung feelings ko sa drawing, sa sulat. Sayang yung superpower mo kung hindi mo yan magagamit. Never ko sa kanilang narinig na sayang yung talent mo kung hindi mo pagkakakitaan yan. Ah. Never ko yun narinig sa kanila. Mm. Never ko yun narinig sa kanila. So, since I'm a visual person and I'm a very animated person, oh, I have a superpower. So, ibig sabihin, sayang pala talaga. I mean, sige, I'll try. Pero saan ako magsisimula? Tama, yan yung Saan tanong. ako magsisimula? I don't have um,
I don't have like friends na katulad I don't have friends sa HR during that time. I don't have expert coaches when it comes to, ito dapat yung gawin mo, ito yung gawin ko. And during that time, nakatulong talaga sa akin ang isang job fair. Because from there are free coaches na tinatawag. Yung mga free coaches na yon, tatanungin ka, ano ba yung skills mo? Very basic. Ano ba yung skills mo? Saan ka ba magaling? And from your answer, idadirect ka nila sa available na mga trabaho doon sa tent na yon. And I was redirected because of the skills na meron ako. I was redirected sa isang call center na kumpanya. Kasi nakitaan nila na okay daw yung communication skills ko, both writing and verbal. So it was a starting point for me. I accepted it because I trust them. I trust the whole process kasi nowhere to be found yung support system ko. Wala eh. So I have to trust magaling daw ako sa communication. Okay, I'm gonna try. Sige. And then, fortunately, natanggap ako doon. So my first job is a call center agent. This is a good pag-share about this job fair concept dahil yun nga siguro possible may iba natatakot or yung nabanggit mo kanina na parang siguro ano ba siya parang ego rin ba kung bakit ayaw nilang pumunta sa job fair dahil baka meron silang perception na gusto ko pagka-graduate ko ako yung tatawagan ng trabaho, but the reality is right, hindi naman siya one way lang, two ways din siya. And even yung mga siguro kakilala ng mga students na makikinig ngayon na halimbawa sabihin na natin may mga posisyon na sa malalaking kumpanya, for sure hindi naman yan lahat ay yung tipong yung job yung lumapit sa kanila. Pwedeng sila rin yung mismo talagang hinanap kung ano yung gustong maging trabaho. So, ayan, isang example, di ba? Talagang nag-work din yung mga ganyang, kumbaga, scenario or instances. So, dapat wala tayong katakutan sa pag-maximize ng mga ganyang. Effort din talaga eh. And take every opportunity as an opportunity. Correct. Not something na, sayang, I mean, it's a downgrade for me. No. Take that as an opportunity for you. So now, nakapasok na si Greggy sa call center. Ano yung mga unang experience sa pagdating dito sa call center and paano niya siya at least marerelate siguro sa mga napag-aralan bilang isang communication student. Isa din kasi ito sa common na question ng mga estudyante natin, na parang, okay, ito yung inaral ko, magagamit ko ba yan pagdating sa trabaho? Ako kasi normally, tatanungin sa akin ng estudyante, sir, saan mo ba nagagamit yung math sa trabaho, ganyan. Admit ko naman, hindi naman lahat talaga ng math topics ay magagamit mo yan sa trabaho mo. And depende sa kung saan ka mapupunta na industry, right? So sa case ng isang Greggy na pumasok na dun sa call center, paano yung naging at least link ba ng mga napag-aralan niya bilang isang communication student? Yeah, it was during that time it was very hard for me because it's my first time to again na mapunta na sa isang trabaho, and I really have to admit na technically hindi lahat ng natutunan natin sa libro, nakita natin sa whiteboard or sa blackboard natin, lahat 'yon ay ma-apply natin 100%. Pero nakatulong ba siya? Absolutely. Without those knowledge, yung mga lessons na i-share sa amin ng mga teachers ko way back nung elementary, going to college, mga subjects namin, nagbigay siya sa akin somehow ng sort of awareness sa iba't ibang mga konsepto sa work ko. So say for example, basic math. It's a basic math. Yun yung ginagamit namin during that time to resolve a certain case, that involves account, and without an awareness about a very simple arithmetic or mathematics, paano ko dun, 'di ba? Simple communication, plural, singular, all those stuff and all the complexities of the English language, lahat yon, I mean hindi lahat pero nakatulong siya sa akin for me to communicate well sa mga katrabaho ko. Correct. And I would say those kind of awareness na natutunan ko, Sir JP, sa school, simula elementary hanggang college,
yun yung nakapagbigay sa akin ng, I would say, discipline. Mm. Disiplina doon sa trabaho because from my POV, Sir JP, and sa lahat ng mga estudyanteng nakikinig dito, isa sa mga pinakamagandang tinuturo ng mga professors, teachers, academe natin is really our ability to listen and cope up doon sa mga rules na meron tayo. And alam mo, Sir JP, nung nasa call center ako, I love OOTD, come on. Ah, 'Diba? Gusto ko mohawk yung buhok ko. napasok ang creatives na side. 'Diba? And pero isa sa mga natutunan ko sa school noon at naaalala ko pa sa school, 'di ba pagpapasok tayo ng school, dapat maayos yung ID mo, maayos yung buhok mo and all those stuff. Hindi lang pala siya trip-trip. Ah. Because in real world, yun yung mundong gagalawan mo. Mm. Kailangan matuto kang maging aware of the rules na meron diyan na ihilera sa'yo at paano mo siya susundin because the rules won't adjust for you. Okay. So yung trabaho ni Greggy sa isang call center, gaano katagal ito? And then ano yung sumunod na nangyari? Tatawa ako kasi 3 buwan. Okay. Well, Sir JP, Yes. at least tinapos ko ang kontrata ko. Tama. Okay. Tama. Tinapos ko ang kontrata ko and I did well sa trabaho ko. Okay. 'Di ba? Hindi na ako nag-renew ng kontrata ko, but as far as I remember, before leaving the organization, before leaving that company, they're offering me something, maggaganitong posisyon yung ibibigay namin just for you to stay. So, Yeah. ibig sabihin nun, kahit papano pala, kahit medyo bobo ko sa math, na math yung madalas na dinidiscuss namin doon, Sir Japes, naging maayos pala ako. Kahit papaano, nagkaroon pala ako ng positive impact doon. So, after that, pagkatapos ng graceful exit ko, proud na proud ako, graceful exit ko sa 3 buwan na yon, that's the time na sinabihan din ako ng ate ko, you explore the bigger world. Mm. That call center kasi is in Bicol. So sabi nung ate ko, who's currently working that time sa Manila, sabi niya, you go outside Bicol because doon mo mas marirealize na mas malaki pa yung mundo. Because what they want for me during that time is, number one, gusto nilang gamitin yung superpowers ko kasi sayang nga naman. And mostly, at nararamdaman ko, gusto nilang makamove on ako sa pain na meron sa Bicol. Because you can't really move on sa isang lugar na nagbigay sa'yo ng pain. Makakatulong talaga You have to go out. Environment, correct. Right. So, that's also the time na pumunta ako ng Maynila, dito sa Maynila at nagtrabaho na ako. I was referred by my sister, pero sinabihan ako ng sister ko na hindi kita mare-refer without an experience. So, it's a king moment for me na buti na lang. Sinunod ko rin sila na tinake ko ng opportunity yung job fair na yun para at least makagain ako ng knowledge, makagain ako ng experience para may bala ako kapag pumunta ako sa bigger world, which is for me at that time, sa Maynila. Correct. Ayan. So, I was referred. Ito pala yung dahilan kung bakit nangyari yun. Right. I was referred sa isa sa mga pinaka major company na kinatagalan ko. But tumagal ako dito, Sir JP, ng at least 6.5 taon dito sa kumpanyang ito. So ito yung kaisa-isang inapplyan ko dito sa Maynila at tumagal ako ng ganon. Pero hindi siya agad sabi nga ni Nicole Yala sa radyo, hindi agad siya bongacious to the maximum revelations. Hindi siya agad bongga. So, pumunta ako sa proseso na kung saan magsasubmit ako ng resume. Pero yung resume ko, I'm very proud, hindi yun AI generated. Tayo pa talaga. Oo, hindi yun AI generated because nagbabala sa akin yung ate ko. Sabi nung ate ko, you don't have to be the pinakamagaling out there. You just have to be honest with your skills. Dahil sa pagiging honest mo, may tatanggap sa'yo. So, yun lang yung nilagay ko doon. And from there, it's really intimidating, Sir JP. Nung sinimulan ko na yung journey ko sa bigger world dito sa Maynila, it's really intimidating for a probinsyano like me because looking at the resume of other candidates, they're really big.
It's really huge. Ako editorial cartooning lang, tapos excellent communication skills, tapos ito lang yung experience ko. So, nanliliit ako every time na parang papalapit ako ng papalapit sa HR at papalapit ako ng papalapit sa interview process. Pero, naniniwala ako may superpowers ako. Yun yung tinatak sa akin ng support system ko. May superpowers ako at dapat gamitin ko to. And kung hindi nila ako matanggap, that's okay. There's gonna be more organizations na tatanggap sa akin. So, fortunately, natanggap ako because of the skills na meron ako sa resume ko na ako yung nagsulat. And natanggap ako dito sa kumpanyang ito as a gallery attendant. Gallery attendant. As a gallery attendant, hindi ko alam, Sir JP, kung familiar ka sa Nido Science Discovery Center. It's a science museum in Mall of Asia. Oh, yes, yes. It's like Minds Museum. Correct. Like Minds Museum. So, that's my first job dito sa Maynila. Maging attendant sa isang science museum. Take note, science, di ba gusto ko lang ng arts? Arts. Right? Diba? But, ang pinakamaganda dito, isa sa mga dahilan kung bakit ko siya tinanggap because magsasalita ako sa iba't ibang tao. Mag-e-explain ako ng mga exhibits. So my job there is to like stand for almost like 3 hours. Okay. And then I will just explain kung ano tong exhibit na to. And during that time, hindi siya nakakapagod for me because I love talking to people. Okay, yes. I Gamit love talking to people. Right, I love talking to people. Doon mas nahasa yung confidence ko na makipag-usap sa Latino, mga Latina, Dutch, mga Bisaya, at doon ko mas na-realize na wow, yung com skills pala na meron ako, hindi pa siya excellent compared sa bigger world na meron ako. So I have to expose myself pa pala para mas dumami pa ng dumami yung skills ko. So hindi ko nalalaman during that time, kahit papaano pala nakakalimot na ako sa pain because of the job na meron ako. And unfortunately, Sir JP, again, hindi agad siya boom, I mean, happy sa trabaho ko. Masaya ako sa trabaho ko, but dumating yung time na kailangang isara yung Science Discovery Center. They have to rebrand it. So, during that time, while sinara nila yung temporarily, kailangan kaming ma-distribute sa iba pang trabaho kasi hindi kami pwedeng sisantehin pa because regular kami that time. Fortunate ako na napasok ako as a regular. And from that, Sir JP, alam mo, naranasan kong ma-deploy sa bowling na kung saan naglilinis ng sapatos. Oh. And I would say, to be very honest, ang nasa isip ko during that time, wait lang, pinagtapos ako ng 4 years. Naglilinis ako ng sapatos. Pinagtapos ako ng 4 years and I'm a communication graduate who's really passionate about communication arts. Tapos nagsasalansan ako ng bowling shoes. It's those emotions, those feelings, those questions, yun yung honest emotions na meron ako during that time. But I have to accept it because it's a job for me. It's part of my job during that time. And naniniwala kasi ako, kasi Sir JP, isa sa mga pinagmamalaki ko ring skills ever since is, I'm a type of person who always look at the world sa pinakamaganda nitong aspeto, regardless kung ano mang nangyayari dito. So, nadala ko yun sa kung saan meron man ako, hanggang sa napunta ako dun sa karerang yun. Sabi ko, siguro, china-challenge lang talaga ako nito and somehow, siguro in the future, may matututunan ako dito. Just like when I, entered call center, somehow natutunan kong makipag-usap sa foreigners na gamit ko sa, dito sa Science Discovery Center and somehow, siguro marirealize ko meron din dito. Hanggang sa, napunta rin ako sa pagmamascot, Sir JP. I have scoliosis, by the way. And super nipis ng katawan ko. Unlike you, how to be Sir JP. Unlike you. Pero, triple nung katawan ko, I have to wear a mascot. Sabi. Kailangan kong sumayaw. Because that's part of my job. It's part of my job. And pwede akong umalis. Pwede talaga akong umalis doon. But during that time, walang tumatanggap sa akin. So, fallback, wala akong fallback during that time. And hindi ko nalalaman during that time, Sir JP, kung titingnan ko yung mga moments na yun, that's when
masasabi ko na, oh, okay, nagmamature na pala ako because I was thinking about, oh, what's gonna be my fallback kapag umalis ako dito, what's gonna happen sa akin kasi wala na akong support system. So who will support me now? So those things na yung mga naiisip ko as time goes by. So I endure that. And then I also experienced na mag-fly ring. So I have these stuff about that mall. And then dinedeploy ako ng 2:00 ng hapon sa By the Bay. Ah. Yung kainit at naka-astronaut costume ako, nagpa-fly ring ako. Nagpa-fly ring ako. So, pero during that time, habang nagpa-fly ring ako, I was reading all those materials, and then I'm so happy because it's really colorful. So, okay, ganun ako. Pero, kung tatanungin mo kung nahiya ba ako, yeah, nahiya ako, and question ko talaga yung galing ko. Hanggang dito na lang ba ako? Nung kine-question ko yung sarili ko, hanggang dito na lang ba ako, wala talagang sagot. Hindi ko rin alam kung ano yung sagot, kung hanggang doon na lang ba ako. And then from that moment, hindi ko alam, Sir JP, na I was being observed by the management the whole time. Ah. And I was promoted as HR supervisor Wow. for operations. So during that time, na-realize ko na lahat pala nung nangyayari sa akin, may purpose talaga. Pero nawawala ng silbi ang purpose if you don't look at it as an opportunity. Kasi Sir JP, pwede kong baliktarin yun eh. Pwedeng during that time na nagsarado na agad yung science center na kung saan happy ako, I could have just resigned. Correct. Right? I could have just resigned because this is me and hindi dapat ako nagpa-flyering or nagaganito. I could have just resigned. But all those stuff in-offer sa akin, maging bowling attendant, mag-mascot at mag-flyering, I took that as an opportunity for me to grow. Hindi ko man alam yung answer kung paano at kung saan ako mag-grow dito, but I took that as an opportunity for me to grow. And during that time, in-observe ako ng management and fortunately, nakaakyat ako ng corporate ladder for the very first time. And it was so surreal. It was so surreal. I keep on asking my senior manager during that time, why me? Because during that time, may kasabayan akong big schools. Okay. And yung mga big companies dito sa Maynila, may mga partner schools sila. So, those schools, yun talaga yung pina-prioritize nila. Not because hindi kami magaling, but simply because they are their partner. Correct. Partner yun. It's part of their, it's part of the network. It's part of the, benefits kaya ka nag-enroll sa LaSalle or those big schools. Kaya pangarap ko rin yun. Reality. Right. So, I was asking my senior manager back then, bakit ako yung napili mo? Hindi ako yung pinakamagaling. And then the secret revealed. Sabi sa akin, nung senior manager ko, naniniwala ako na you're fit for, na ikaw yung fit talaga dito sa job na to because you understand operations. Napagdaanan mo lahat. Totoo, hindi ikaw yung pinakamagaling, pero ikaw yung may grit. Ikaw lang yung tumagal dyan. So, that reason alone, ikaw ay magaling. So, that reason alone that you always show up, even though it's hard, Correct. you're magaling already. And given na experience mo siya firsthand, makakatulong siya for you to really become an effective na dun sa position na yun. Kasi naiintindihan mo kung ano yung nararamdaman ng iba pang mga taong mahahandle mo over time. I love that you mentioned that, Sir JP, because during that time, communication student ako. I don't have any experience about managing people as a human resource person, as a human resource supervisor, nor a learning and development expert. Kasi doon ako na-assign sa learning and development ng HR for operations. And then, that's the time na tinatanong ko rin yung sarili ko, bakit sa HR? And then you've mentioned na experience ko siya. It's simply because na-experience ko siya, so mas magiging effective ka. Hindi ko alam kung naging effective ako that time, kasi marami din nagalit sa akin. Marami rin akong napaiyak. But you know what, Sir JP? I understand the people
behind operations. Because during that time nung ako ay mascot, nakikipag-usap ako during lunchtime sa mga security guard. Mm. During that time, nung ako ay gallery attendant, I was once a rank and file, understanding the importance of maternity leave, understanding the importance of salary loan, calamity loan, and understanding bakit sila nalilate. Hindi lang dahil gusto nilang malate sa trabaho, simply because they're from Cavite and wala silang sasakyan. Mm. At yung mga ganong klase, mga maliliit na bagay, yun yung mga mensahe, yun yung mga messages na hindi nako-communicate sa head office. Maliliit na bagay because head office look at it as a big, sa mas malaking perspective. And sa pagpasok ko doon, pinromise ko sa sarili ko na I'll make sure na these very simple messages dapat makarating ito doon. And that's the time na somehow mabilis yung processing ng loans ng mga empleyado during that time because hindi sila naglo-loan because gusto lang nilang bumili or gusto lang nilang mag-travel because buntis yung asawa nila. And I can only explain that because I was there. Mm. I was there. So, mas naunawaan ko yung trabaho ko and I would say mas naging effective ako, at least on my POV, dahil naranasan ko yung mga yun. So, ito yung pinaka-background kung paano nagkaroon ng HR experience sa corporate world, si Conyo Bicolano. So, ngayon, medyo fast forward natin. Paano na nabuo from Greggy Nilio to Conyo Bicolano hanggang sa naging radio host na siya? Right. Ever since hindi nawawala yung passion ko sa arts, expressing myself, nag-evolve lang ito pero hindi nawala. So yung dati Sir JP na nagdo-drawing ako, gusto ko gumagalaw na siya. So I explored editing, PowerPoint, all those stuff. At lahat ng yun, nilalapat ko sa presentation ko sa harap ni Sir Hans C. Okay. Diba? At lahat ng mga presentation namin sa HR, ako yung pinaka-animated. Ako yung pinaka-storyteller, kumbaga. So, Okay. hindi yun nawala. Hindi yun nawala. Nag-evolve lang siya ng nag-evolve because yun yung dinedemand ng trabaho ko. At ayaw ko siyang mawala din because that's my superpower. Hanggang sa dumating yung point na I have to work from anywhere. So I have to leave SM because I have to be with Johnson and Johnson Singapore. They invited me to join their organization. So from there, kailangan kong lumipat because ako na yung naging senior learning experience designer ng Asia Pacific. Okay. During that time, So, yeah. nag-stay ka sa Singapore? No, so ang office nila ay dito. Nandiyan Ay, yung sa Guards. during that time, ako yung kauna-unahan yata or ako lang yung nag-iisa na senior learning experience designer ng Philippines sa ASPAC. Okay. So sa Johnson and Johnson. And then isa yun sa mga pinakamagandang napagtrabahuhan ko kasi Sir JP, sabi ko pangarap kong magkaroon ng malaking sahod, yung mga ganun. Gusto ko magkaroon ng magandang benefits. Lahat naman yun in all fairness na ibigay sa akin. At sabi ko kay Lord, pag ito po natanggap ko, magiging kontento na po ako, magstay na po ako dito. But pandemic happened. I have the opportunity to work from anywhere but still working with Johnson and Johnson. So I went back to Bicol and then work sa Johnson and Johnson remotely. But I had a depression. Kasi parang it feels like the world is too fast for me. Doon ko rin question yung sarili ko na akala ko ba magiging masaya ako kapag malaki yung sahod ko, kapag may benefits ako, kapag may kotse, all those stuff. Bakit ito yung nangyayari sa akin? Kaya ko yung trabaho ko, pero bakit ako scared of my job? Every time I look at my laptop, this is my dream job, pero bakit takot na takot ako and I don't want to work anymore? Why? Akala ko ba may superpower ako that upgraded? But during that time, hindi siya ganun. Hindi dahil nandun, naabot mo na yung goal mo, it's an assurance that you'll be happy. Na may laman yung ATM mo, you'll be happy. Of course, kailangan natin ng money. But it's not an assurance na sustainable yung happiness, yung fairy tale na meron ka. So pandemic happened and
during that time, I have to release. Kailangan, isa sa mga exercise na meron ako, Sir JP, ay kailangan lumabas ako. I have to, I have to parang ilabas kung ano yung mga naiisip ko through whatever medium. And during that time, kailangan kong lumabas at makipag-inuman sa mga friends ko. Okay. At yun yung na-miss ko. Mm. Nakipag-inuman ako sa mga friends ko. And during that time, kapag nakikipag-inuman ako sa mga friends ko, medyo iba na yung salita ko. Because ilang taon na akong nagstay sa Maynila. So barok na nga yung Bicol ko, mas naging barok pa siya. So Okay. habang nalalasing ako, I'm so playful, no? Okay. Pinaglalaruan ko yung konyo, Bicolano, stuff ko. And during that time sa region ko, it's weird. So one of my friend took a video of me doing that. And then it went viral. Mm. Hanggang sa nagsunod-sunod siya. Pero hindi ko agad siya sinakyan because during that time sabi ko wait lang, may pinagdadaanan ako. Pero aminado ako, Sir JP, nung nakikita ko yung sarili ko na nasa video Mm. and it triggers conversation sa comment section, parang nanunumbalik yung dating ako na nag-editorial cartooning. That, someone that, gusto makapag-trigger ng conversation, fruitful conversation, regardless how positive or negative it is. So, nakuha ko siya doon. Pero, question ko yung sarili ko kasi hindi lahat ng conversation doon is really good. Mm. It's really below the belt. Mm. Pangit ka, hindi ka naman talaga Bicolano. Mm. You're not even konyo, hindi ka bagay dyan. All those stuff, and imagine na mas matitindi pa doon. Tinanong ko yung sarili ko, wait, kaya ko ba to at makaka-contribute ba to sa mental health na meron ako? Tinuloy ko pa rin yun because of my supportive support system, because of my support system. Sinabi nila at pinaalala nila sa akin, that's your superpower. Tama. It's up to you kung paano mo yan gagamitin. So Sir JP, I have two choice. Gumawa ng clout na Mm. magpakakonyo dyan, Mm. or may clout na ako or gumawa rin ng clout but to trigger conversation, and I choose this. Correct. So sabi ko, I have to build a persona na konyo Bicolano na hindi lang puro kaartehan, but someone who represents Bicolano in a fully different perspective. And that's where Konyo Bicolano happened. Brands come in, offers coming in, interviews coming in, hanggang sa someone from Love Radio Manila, Mm. tinawagan ako, and then, hey, join us here. Ah. And ang lahat ng yun naging history na lang siya. And up until now, ito, kaharap ko na yung Sunny Side Up mo. Actually, ang una kong video talaga na nakita naman sa'yo is nung nag-share ka na sa isa sa mga TEDx talk mo. Isa sa mga TED talk mo. Ayun. I'm so happy also na isa kang TEDx speaker. At dahil sa talk mo, Konyo Bicolano, doon ako, sobrang ganda ng talk niya. And then nakita ko na yung iba pang mga videos din. So, sobrang inspiring talaga. So, thank you for that. Yan, yung mga sinashare mo kung paano, anong nangyari mula sa isang estudyanteng Greggy. And then, thank you as well for sharing yung personal part about your family, what happened, and how you really use these superpowers, di ba? Naging matapang, pumunta sa Maynila. Akala niya okay na ang lahat. Pagbalik, meron pa ring challenges. Pero hindi natapos doon. Bumalik ulit sa superpowers. Ito yung meron ako. Gagamitin ko to para, di ba, come out stronger pa rin. Despite all these challenges na nangyari sa akin. To be honest, ang isa din sa mga gusto ko talagang matouch is, especially mga students natin na galing sa provinces din. Di ba? Parang huwag kayong matakot na mag-explore. Malaman na merong bigger opportunities pa. 'Di ba? Parang huwag kayong matakot na makulong lang sa ganitong mundo. Alamin niyo kung ano pa yung meron doon, 'di ba? Malay mo, merong something na magwo-work doon for you. Kung hindi, pwede kang bumalik. Pero at least, mas na-expose ka sa mas malaking mga possibilities. So, Yeah, tama yun, Sir JP, and I really agree with you. And I'm so happy. My heart is really happy right now because sinabi mo lahat yan sa akin because yan ang challenge ng mga estudyante, at least ng mga nakakausap ko sa probinsya. They're really scared to go out of the province because they think they're less of a student, lesser sila compared sa mga estudyanteng nakapagtapos dito sa Maynila.
And kasi kung may pagkakataon din talaga ako, if I will go back there, at kung financially stable din kami, I will still choose na mag-aral pa rin dito sa Maynila. But let this be a reminder to everyone. This conversation should be a reminder to every single student na regardless kung saan ka galing na school, yes, may impact yan sa industriya na papasukin mo ngayon. But more importantly, whatever it is, maganda nga yung school mo but you don't know your superpower. So, walang mangyayari sa'yo. So, it's really about you, your effort, at hindi lang basta-basta swerte yung lalapit sa'yo. You have to put an effort to create your own swerte. Bago tayo mapunta sa pagtatapos ng ating kwentuhan and sharing, Konyo Bicolano, pwede mo lang baka mabigyan, trivia lang at least na pwedeng baunin din, na dagdag na baon para sa mga students natin. Isang subject na naaalala mo, pinaka-paborito mo nung nag-aaral ka ng communications. At isang subject na sabi mo ng least favorite o kung sasabi mo ang pinakaayaw mo, okay lang din. Para at least something to look forward ng estudyante natin na eventually magte-take ng communications. Right. So, pinaka-favorite subject ko is Introduction to Theater Arts. Love that. I love that. I love performing kahit hindi ako magaling kumanta. I love performing and I love directing. Isa sa pinaka-least favorite ko talaga. Don't judge me, basic statistics. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Sabi tayo mo. Basic statistics. No, it's a no for me. Kahit pa sabihin mo basic yan, no, it's a no for me. Pero bakit nga ba may basic stat? Yan yung maging question ng mga estudyante sa akin. I don't know. Uy, pero in all fairness, sa radyo ngayon, na nasa radyo na ako ngayon, and sa mga speakership ko, nagagamit ko yun. Statistics, the discipline na meron, ethics na meron sa statistics, nagagamit ko rin siya somehow. Tama. See? Magagamit pa rin siya. So, hindi natin alam. Okay, ngayon, ano ang final piece of advice ni Konyo Bicolano, ni Greggy Nilio sa ating mga estudyante? Oy, mga pare, mga broskies, una, huwag kayong matakot. Ay, wag kayong matatakot. And natatakot lang ang isang tao kapag hindi niya alam kung ano yung superpower niya. So, wag kang matatakot. Number 2, para hindi ka matakot, know your superpower. And then, pangatlo, para magtuloy-tuloy ka sa kung anong laban man yung tatahakin mo dyan, wala ka ng takot dahil may superpower ka, huwag kang makontento doon. Continue upgrading your superpower. And number 4, use your superpower responsibly and well. From that moment, doon mo matatawag yung sarili mo na superhero. Hindi mo kailangan ng cape, hindi mo kailangan maging pinakamagaling. You just have to be you that has your own superpower. Maraming salamat, Greggy Nilio, Konyo Bicolano, for your time. Super thank you talaga. Just mabalos, Teacher JP. So that's it for today's episode. My name is Sir James and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.